Hello, what's up? This is Codman back again for another video. This one, unboxing. And this one, first time ito sa channel ko kasi never pa ako nag-review nito or at least man lang nag-feature nito sa channel. So this is not a totally review, more like demo ito. Demo ng Owler One Night Vision Binoculars. Guess nyo? This is a telescope or binoculars kasi dalawa eh. Binoculars. WildGarder. Yan po ang pangalan ng brand. Again, that's WildGarder. Okay? So, I'm not sure what to expect pero alam ko na binocular na to. Nakita ko rin naman mga ibang pictures niya sa sa email. Again, pinadala lang po sa atin nito. And don't worry, di po ako dito bayad. So, I can say whatever I want. Ang usapan lang naman i-feature ko ito sa channel ko. Akala ko kung ano. Sabi ko, ba't kulay brown? So, yeah. Freestyle po tayo rito. No script. Real talk. Okay, tanggalin natin. Ay, konti expectations pala muna, no? Nakalimutan ko yung part na yun. So, para may idea lang tayo kung ano yung specs na meron siya. For hunters, night hunting, surveil. Bakit naisip kaya ng manufacturer na isend sa akin to? Mukha ba akong hunter? For home security use, pwede to, home security. Farm safety, wala po akong farm. For scientist observations of animals, wala akong gano'n. Although maraming animals dito, marami akong aso. For volunteer search and rescue, ito, pwede siguro someday wag naisip ako mag-volunteer. And for outdoors, birding and hiking. Oh, ito sabagay, mahilig ako manood ng mga mga ibon-ibon diyan na naglilipad. At yun lang. Specs, ito, final may specs na. Optics performance up to 20, optical zoom up to 20 times. Optical zoom. Pamatindi. Digital zoom up to 4 times lang. Hindi ako interesado masyado sa digital. Dito ako interesado sa optical zoom eh. What if ganito ang nakalagay sa smartphone? Yung optics mismo ang mag-zoom, hindi yung digital version. Angle of view 1.8 degree to 68 degree. Objective aperture 30mm. Exit pupil distance 12.53mm. Hindi ako masyado expert dyan sa mga ganyan-ganyan. But other view range in the dark 1,600 for what? 500 meters. Pwede kong makita in the dark. Aba, dapat gamitin ko pala to sa mga hiking or camping sa gabi. Yes. High sensitivity sensor size and resolution 4608 by 2592. Wow, epic. And then light system luminance 5 watts, IR wavelength 850 nm. Di ko alam kung ano ibig sabihin yan. Hindi naman nanometer siguro, no? Working voltage. Again, this is not my expertise, ha? Hindi ko rin alam kung bakit pinadala sa akin nila to. I don't know. But I have to feature this. Nandito na rin naman. So, nakakaya ng atrasan. Nandito na eh. And parang gusto ko rin na may ganito ako. For future, for future use siguro. AA, di ba? AR. So, 8 AA battery. Ay, hindi rechargeable. Okay. USB, output, HDMI. Oy, support na. What? So, pwede i-connect to sa computer or any HDMI supported ng mga computing device. At pwedeng lagyan ng micro SD card. What is this? 8GB, 128GB storage. Screen resolution, 4-inch. Oh, may screen din. So, parang okay naman, high-tech naman. Pero bakit kasi AA battery ang... Ba't hindi rechargeable ang nilagay? Why? That's weird. Halos 1 kilo. 0.9 kilograms. Yeah, halos 1 kilo din siguro. Tama ba? Sa kilo, di ba? But anyway, ito na po yung item. Aba, matindi ha. Talaga, solid ha. Camouflage yung mismong case. Kompleto rin naman sa sa accessories eh. So we have I believe parang anong tawag dito, nakalimutan ko. Basta yung para maging sling bag siya, parang ganoon. So may ganito tayo, Type C to Type A na cable. Meron din mga adapters. So meron tayo for iPhone, Lightning ito naman ay Type A, and this one is Type C. Ito mukhang micro SD card ito. Oh, SD card adapter siya. Okay. Good. Tumataas ang curiosity ko tuloy. Owler One, user manual. Later na siguro yan pag medyo hindi ko magets. Pamunas ng salamin, of course. Laman naman ito. Okay, ito na, makikita na natin. Ito na nga. Okay, literal na binocular talaga siya. Clarity adjustment. Okay, may adjustment tayo rito. Wait, tatabi ko lang para mas makita natin. So, ito po ang kasama sa box. Yan po lahat. Isama mo na yung malaking pouch na yan. Yan, ito po ha. So, yun. Malinaw.
So from here, konting tour muna tayo. Okay, power button, menu button, mode button, zoom in, zoom, tapos may ganun. Zoom in, infrared, I believe. Okay, shot. Kung pipicturan. Wala namang ibang ibig sabihin siguro ng shot dito, kung pipicturan lang. Mukhang supported naman niya yun. Okay, ano pa? Ito ay, this one, plastic. Then this one, pagdating dito, rubber. Ito, mukhang solid to na bakal. Parang bakal. Pero pwedeng plastic din. And, okay. So, bakit isa lang yung may takip? Para pag isang mata lang gusto mo, pwede mong gamitin siya as telescope or binocular. Okay. Meron tayo ditong sabitan. So, I guess para to yung kanina sa parang slim bag kabilaan. So, pwede siyang ikwintas or ilagay sa balikat mo. Pwede. Alright. So, may ganito. So, para saan to? Kung mapapansin nyo, magkaiba yung control ng dalawa, no? Ito yung walang takip. This, pwede lang siya iikot. Pwede rin siyang pahabain. Okay. So, that's why yun yung logo. And this one, wala siyang ganun feature na pwedeng hilahin. So, hindi siya pwedeng hilahin. For binocular, this one is for the telescope na part. Both, pareho din naman pwedeng paikutin. Okay. And then, napansin ko may naka-usli dito. Parang gusto mag-open. Okay. Nandito yung HDMI. Mini HDMI ang ginamit nila. Type-C and micro SD card. At may kasamang memory. Wow, bet. Pero 32GB lang. Okay. At least meron. May matetest na tayo agad. Kaso wala akong AA battery. So, bibili pa pala ako sa labas, no? So, hindi ko rin pala matetest agad. But mamaya, sige, skip na lang natin yung part na mamaya. Of course, meron pa tayo ditong iba. Okay, mukhang may slot din dito. Battery. And I believe kabilaan to. So, apat na AA battery, apat na AA battery. And optical zoom up to 20 times. Video resolution, so pwede nga akong mag-record dito yata ng video kasi full HD, that's 1080p. Ang pinakapangalan po nito is WildGuarder Owler 1 Digital Night Vision IPX4. So this is just splash proof lang po. Hindi ko kasi dina-advocate dito ang ilobloban tubig, ang device sa tubig, electronics device. And meron tayong lagayan ng tripod. Ito ay hindi, goma lang ito. Parang hindi siya mag-move pagka nilalagay sa surface. Yun lang ba? Of course, ito po yung kanyang pinaka sa ako nabubuksan pag gagamitin na, baka maalikabok dito eh. So takpan muna natin saglit. Okay, so ito yung parang screen niya. So dito yung view. And of course, ganun din. Mukhang magkaiba rin sila ng lente. Dito bilog, parang pabilog. Parang slightly may pabilog sa loob. This one is flat. Magkaiba siguro function ng dalawang ito talaga. Anyway, gusto ko na siyang i-test. Bibili muna ako ng 8 AA battery. And balikan ko kayo. Skip muna tayo. Jump! So, I just inserted 8 battery po. Tig-4 sa magkabilang side. Right now. And I just noticed something. Biglang may nangyari. Looking dito. Okay, gusto natin ha. And power. This is first time. So, pagpasensyahan nyo na ako, medyo na-ignorante ako. Okay din naman yung pakiramdam na ignorante minsan nilo. Ang screen look. Yung screen nasa loob. Andun sa pinakadulo ng telescope. Ayun po yung screen. This is wow. Medyo wow. Hindi ko alam kung saan tama sabi ko, basta wow eh. And ano nga daw siya ng SD card. Currently, I'm not sure kung kita ba, parang hindi eh. Zoom in tayo, no? Meron tayong, hope, pasensya na kung medyo malabo, pero ito na yung pinaka best na mabibigay ko sa inyong view eh. So zoom in tayo ng konti pa, yun. So meron tayong 32GB na free, nasabi ko naman na yata before, and then 8 megapixel doon sa pinaka, so ito 8 megapixel na nakasulat. Labo, pasensya na talaga. Teka, tanggalin ko nga ito, may plastic naman kasi pala. Yan, hopefully mas malinaw ng konti. Yun, mas malinaw. 8 megapixel. Teka, may menu ba rito? Menu. Ito, menu. So, para makontrol siya is meron ditong up and down. Up. Resolution. Menu. Anong okay nito? Mode? Okay is shot. Okay, so up and down.
Okay. Ang maximum niya is 8 megapixel na talaga. So, i-okay na natin yan dyan. Menu is back. Menu. Burst number 1 photo lang. How about dugdagan natin? Gawin natin 3 photos. Okay. And then menu. Back. Video length 10 seconds. No, I don't think so. Mas gusto, wala na ba ito? Yan, no limit. Mas gusto ko yung no limit. Okay na siguro. Kaso 32 GB lang, no? Kung pwede natin baguhin, I believe 120 seconds. Pwede na siguro. Meron pa mas mataas yan, no? Highest na yung 120 seconds. And then ang kasunod na no limit na video recording. So we'll go with 120 seconds. Kasi 32 GB lang nga pala ito. So baka mapuno ko din agad eh. Pero mamaya try ko palitan ng manap ako ng 64 GB man lang at least. But for now, 120 seconds. Okay. And then menu ulit. Sound record. Ano na rin natin? I-on ko na rin. I believe kailangan ko i-format yung card nito. So, ay, ba yan? Nalilito ako sa siya. Card format, okay. Fast format. Ayun, formatted na. Akit tayo. Card cycle. On. Auto off. So, sample. Kung makikita nyo, yan yung viewfinder eh. See? So that's why dito kayo, dito nyo ipapasok ang mata nyo, dito sa side na to, not there. I-record ko na lang siguro yung mga ma-view ko sa mga susunod na araw and I'll show you. Gamitin ko muna ng ilang araw, okay? In fairness, plug and play siya actually pag kinabit sa CPU. So, kita nyo, naka-ano tayo, USB storage mode, so yeah, doon agad siya. Plug and play, wala po akong install, just kinonect ko lang siya through USB and then now ito yung video, nakapin na natin actually ito na, and then itong photo siguro ko ko na lang din para may ano ako, check ko transfer ko muna pansamantala. Ito nga, yun. So ito yung mga nakuha kong initial photos. Yeah. So kasi kung hindi ko pa nasasabi or hindi nyo pa na ano, sa video na to is dual mode siya, pwedeng video, pwedeng picture mode. Ito yung mga nakuha natin. So basically isa lang to. Test pa lang to, initial test lang to. So yeah, lalabas tayo and doon ko actually gusto ko siya ma-test kung gaano ang performance siya sa labas and yung actual na yung malayuan na nakuha na talagang as a binocular or a telescope. Yeah, this is exciting. Pangalawa pa lang eh. Para sa video na to, nagpunta ako dito sa People's Park, Tagaytay, para lang makuhanan ko ng maayos at mai-test yung si Auler 1. So akit mo tayo din, papakita ko sa inyo. So yan, i-test natin ngayon yung taal. Kita nyo ba yung taal? Yun yung taal, yun. So try natin ngayon. Trial pa lang to, hindi pa ito yung tuktok. Ito yung pinakatuktok eh. So testing muna. May isa pa yun, isa pang taal. Ilang taal ba to? 3? But anyway, test natin. Let's go. Adjust natin. Medyo dalawang ano to eh. Zoom in pa tayo. Yan, adjust pa. Okay, so kita pero not that clear. No. So kung ganito kalayo, hindi ganun ka clear para sa akin hindi talaga ganun ka clear. Ayun, tapos adjust linaw. Okay. So yun yung best. So ito, in terms of layo, 20 times optical zoom is not that much in fairness. Try natin to. I-zoom in natin to. Yan po yung kita lang. At least yan ay nasa baba ng bundok na to ha. Doon kami galing kanina. Tingnan natin kung yun at least man lang sana yun kaya. Yan paanan lang yan ng bundok. Okay, this one is much better. Mas realistic yung linaw niya rito at mas usable. Okay, that's nice. Tapos meron pa tayong zoom, digital zoom na pwedeng idagdag.
Okay, medyo shaky lang ano. Kailangan steady yung kamay rito eh. Okay, yan, steady na. Hindi, ganun pa rin. Pero ito mas realistic. Kita na nga na mas malinaw yung nasa baba. Ayan ay paanan lang. Sa baba lang to ng bundok mismo ha. Again, zoom out tayo para makita nyo may idea kayo. Zoom out tayo. Oop. Yan. Yan po. Tanggalin natin yung zoom in, digital zoom. So yeah, mas realistic yung linaw, di ba? Hanap pa tayo ng ibang mas magandang sample. So yan, mga 100 meters na layo. Try natin. Tansya ko lang, nasa tuktok na toro yan eh. Ayun oh. Mas usable, mas malinaw. Better. Mas better ito. Again, zoom out. Yun. Salamin ba ako yan? So ito, try naman natin ganito kalayo kung mag-view natin sila ng malinaw. Whoop. Yes. Pwede. Tapos meron pa tayong asan yun? Wala. Meron pa tayong digital zoom. Aha. Okay. So ganito kalayo, mas realistic yung linaw. Yun. Gusto kong makita yung nasa pangatlong bundok na yun na layo. Tansya ko mga 5 kilometro lang yan. So zoom in tayo. Oop. Oop. Mas maganda naka-tripod ito eh. Yeah, I believe best ito sa tripod na view. So yun. More than 1 kilometer, as you can see, usable pero hindi na ganoon kalinaw. So best scenario nito mga around 1 kilometer or closer than that. Yun, and of course tripod para hindi ganito ka shaky. Hindi ako nagdala ng tripod eh, so tiis-tiis. So ito naman mga around 50 meters ang layo natin dyan sa rebulto ni Jesus. Tayo natin is gamitan ng 20 times optical zoom. And eto yan, eto ang masasabi ko talaga na malinaw talaga siya, and sabayan pa natin ng digital zoom, and yeah, usable pa pag ganito. Malinaw, mas malinaw nga pag ganito. Okay, mga 50 meters lang po ito. Tansya ko lang yan. Yeah, pwede. In terms kung naglalakad, hirap yung stabilization. Hindi siya pwede pag naglalakad using that 20 times optical zoom. So yun, wala yung ini-scope ko. Anyway, hindi siya pwede, wala siyang stabilization, so hindi siya pwede sa moving view. So ito naman try natin dito. Ito mga around 100 meters lang ang layo ng mga bagay-bagay. So may nagpapalipad ng saranggola. I believe yun. Yun o. Kita na yung saranggola na maayos. This is better. Zoom in pa tayo. Okay. Nice. Yun. Kita naman. Okay naman. Ayun naman. Gusto ko makita. Ito yung normal na layo. Walang digital zoom po yan. So yun. Pwede natin sila mapanood na kuya. Yun o. Ito po ang layo niya na. Just give you the context. Yan. So mga around 100 to 200 meters yung best scenario pala nito. Yeah, and then zoom in tayo. And then zoom in pa ng digital.
Pwede. Ayos, ayos. Yan, tanggalin natin yung digital zoom. Paano papaliparin ni Kuya yan? So, ayun. After a week na ginagamit ko siya, actually, there's not much I can think of na pwede ko siyang gamitin. I believe, ito, legit naman talaga to. Hindi ako ang tamang tao dapat na pinili nila para i-review ito. Kasi wala naman ako activities for this type of gadget eh. Pero, here's what I have experienced, what I have found, what I have seen. Tested na rin naman. So, yeah. Kung saan ako nakarating dito, gumala ako, napalabas ako ng bahay dahil sa unit na to. And, ito yung mga napansin ko lang sa kanya. So, yes, an elephant in the room, malamang ilan lang sa inyo dito sa channel ko ang makakaisip na may silbi ito sa inyo. But kung meron man, kung isa ka sa mga nakaisip na may silbi ito sa inyo, ito po ang mga kaya niyang gawin. So, yung mga kaya niyang gawin, nagagawa naman niya ng good. Not impressively good, pero good na para sa akin. Unang-una kasi, legit po yung kanyang 20 times optical zoom and plus yung meron pa yata siyang, I believe, 6 times digital zoom, something like that. And the best part sa gadget na to is lahat yun nag-work as is, as per their claim. Okay? As per claim ng manufacturer ng nag-design ito. Very good po siya sa part na yun. And actually, na-test ko siya. Kaso nga lang, medyo exaggerated yung mga test ko. I found out na hindi niya kaya yung mga more than 1 kilometer na mga views. Like, yung tinry ko sa Taal na tansya ko nasa 20 kilometers yung layo nun. Lagpas na yun sa natuklasan ko na mga around below 1 kilometer lang talaga best ang scenario or since na kaya niyang kuhanan ng maayos. But, to be fair, yung kuhang yon ng mga sa Taal, yung sa ibaba ng bundok ng Tagaytay, sa paligid ng Tagaytay basically, in fairness naman, nakuhanan naman niya ng maayos. Hindi nga lang crystal clear or sobrang linaw talaga nakuha, pero yung mga nasa baba ng bundok na ng mga kuha, nakukuhanan niya pa rin yan and distinguishable pa rin naman. Okay? Now, yung mga kuha naman within 100 meters, 200, 300 meters, and even 500 meters siguro. So mga, I don't know kung na-record ko yung mga ibang mga umabot ng 500 meters na mga shots. In fairness, impressive. Ito pa ang gustong-gusto ko na part. Kasi nga meron siyang micro SD card. Yes. And kaya po niya mag-picture. Yung nakikita mo dito sa viewfinders, yan, lahat na nakikita nyo po rito is pwede nyong kuhanan ng picture or kuhanan nyo mismo ng video. Okay lang po. So, yan. So para siyang, in a way, para siyang digital camera na sa katawan ng isang binocular. Yeah, this is a digital camera para sa akin. Kasi, yes, nakukuhanan nyo. Pwede nyo pong i-record. Picture again. Ayun, nakikita nyo yung picture. And then we can switch to record, video recording, ayun. So, mukha na siyang recorder ng video cam doon. So, pindutin mo lang to as is. And then, yes, marirecord nyo po. And gustong-gusto ko rin yung part na ang linaw po ng microphone niya. This is the microphone, by the way, nasa ilalim. And yung, napapakinggan nyo naman siguro, yung kaninang mga sinasabi ko. Lahat po yon recorded sa kanya mismong microphone, recorded sa kanya mismong viewfinder. Dito mismo. So, yung pinaka-bottom line actually ng feature niya, base sa box niya na rin mismo, this night vision binocular, ika nga, yes, tinest ko rin siya nung gabi. Pumunta ako sa Pantalan ng Marinig and tinest ko yung mga around 200 meters na distansya ng mga nanguhuli ng alimango yata or something. Napakalayo po nun and pitch black po yung dilim. Pero tingnan nyo naman yung kuha. Napakalino po, ang ganda ng kuha. So kapag naka-colored siya, yung normal na viewfinder, yung colored lang, may maaninag ka mga ilaw but when you switch to night mode, wow, mapapuho kayo talagang, yes, black and white siya, pero yung detalye na bawat kilos ng mga tao, makikita mo malinaw, ang solid. So, for those na may paggagamitan nito, like sa camping siguro, sa mga travel nila, I don't know, for hunting, I don't know, may nag-hunt ba rito sa Pilipinas? I'm not really sure. I don't know, wala naman akong kilalang ganun dito sa circle of friends ko. But, if you are those type of people, tingin ko, may pakinabang sa inyo to. Okay? But for most of you, I know, hindi ito useful. May specific to eh. Masyadong niche po ang usefulness ng binocular na ito. Yeah, this, like I said, this is parang digital camera sa katawan ng isang binocular. And kung ano yung pinapromise niya na kaya niyang gawin, nagagawa naman po niya good. Very good actually, pero hindi ganoon ka-impressive. Very good lang.
pwede na ilagay natin sa very good to be fair. So, yeah. And siguro ang pinaka-cons ko lang siguro dito is hindi siya rechargeable battery. Nanginayang ako dun sa part na yung missed opportunity yun. Kasi ang hassle po na bibili ka ng 8 everready or AA battery, kahit di everready okay lang yun. Basta 8 at ganun po kadami. And sa normal na viewfinder, sa color viewfinder, okay siya, matagal mo naman po siya malobat. Solid. Hanggang ngayon hindi ko pa siya nalolobat basically. Pero lumakas lang yung bawas ng battery nung ginagamit ko yung night mode, yung kanyang night vision. Doon lang po talaga siya pinakamalakas talaga sa battery. So, yun. If isa pa, pagdating sa control kasi, using this, medyo nakakalito minsan mapindot itong IR kasi dito nga ako napindot ng zoom and then yung shot pag nagre-record ako. Minsan, actually hindi minsan madalas ko napipindot yung IR mode, itong infrared. So, basically magulto ko nagba-black and white and then yung battery bigla na lang magbabawas ng napakarami, like from 90% magiging 10 to 20% na lang yung battery. So, yun yung mga cons ko sa kanya. Mas okay sana to, best sana to kung nilagay na lang rechargeable battery. And then, ikaw, sa camper, as a camper, siyempre, meron ka nang dala na lang na power bank. Ang hirap naman kasi kung nasa wilderness ka, nasa bundok ka, tapos maghahanap ka pa ng tindahan ng AA battery. Ang hirap nun. Or magbibitbit ka na lang ng marami. What if kung naisip na lang sana nila, akin lang naman to I could be wrong, pero naisip ko lang kasi na what if naisip na lang nila na rechargeable na lang, no? Kasi yun naman talaga ang uso and dala na lang ng power bank or power station, whichever yung dinadala mo pag nag-outing ka, yun yung best sana. Pero yun, like I said, most of its promises very good. May mga cons lang ngayon, napansin ko yung weakness niya para sa akin is rechargeable battery pa siya. And of course, yes, pwede rin naman po siya actually i-connect direct sa inyong mga PC, laptop, kasi meron siyang HDMI. Okay siya. And then, the USB is for transferring data. Kung ano po yung laman nitong micro SD card na to. Yes. Yan. So, yun po yung mga features niya. And, yun yung verdict ko sa kanya. Like I said, hindi ko nakikita yung usefulness nito sa araw-araw. This is a very niche product, very niche gadget for specific people. Yun lang. So, kung isa man doon sa interesado rito, sabihin mo na lang yung concern mo sa baba or whatever your thoughts regarding this product. Kung interesado kayo dito, iwan ko yung link sa video description. Yeah, iwan ko na rin sa comment section, ipipin ko na lang doon. If not, okay lang, dead man lang, move on na lang tayo. Nakakatuwa lang na merong ganitong gadget. I'm not sure kung ibibenta ko to, but I believe I will keep this. Parang someday, maybe, kung maisipan kong gumala, punta ng camping, bundok, or bird watching, I don't know, kung ano mga trip, or pupunta ng mga isla-isla, siguro, I don't know. Feeling ko maganda tong gamitin. I don't have any plans para ibenta to. Okay? Just in case na-curious kayo. But, if you really want one, link, iwan ko naman dyan sa video description. Hanggang doon lang. This is Wildguarder Owler 1. I'm not sure kung nagustuhan nyo itong video na to. This is not my typical video, diba? So, hindi ko na kayo kumbinsin ng subscribe, like, or share. But I did use it. Kayo na lang mag-decide kung worth it sa inyo. Hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.